Sige, umiinit na talaga ang debate sa imigrasyon dito sa Australia. Ngayon, pati ang pangunahing gitnang kanang partido ay nangakong maghihigpit sa imigrasyon na para sa akin ay medyo huli na. Hindi nila magagawa yon dahil sa pagbabago ng partido. Hindi rin sila basta makalipat mula sa pagkiling sa kaliwa hanggang sa matinding kanan. Hindi talaga posible. Pero maganda pa rin ang pagbabagong ito. Pero si Pauline Hansen ang taong talagang pwedeng magdulot ng pagbabago. Hindi ko lubos na sinusuportahan ang partido niya, pero gusto ko ang mga sinasabi niya. Mahalaga sa akin ang kalayaan sa pag-iisip at hindi kailangang sang-ayunan lahat ng sinabi niya. Gusto ko rin ang paninindigan niya sa kaso ni Ben Roberts-Smith at nakaranas ako ng maraming pang-aabuso mula sa iba. Isa yan sa mga video ko na pinakamaraming hindi nagustuhan kamakailan. Sa tingin ko, mga 8% lang ang ratio ng like at dislike. Karaniwan, nakakakuha ako ng 99.6, 99.5, pero hindi naman mahalaga yon. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako politiko. Yan din ang dahilan kung bakit sinasabi kong ayokong maging politiko. Bilang komentador, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Kung gusto mo o hindi, nasa iyo na yon. Nagbigay ulit ng panayam si Pauline Hansen. Ipapakita ko sa inyo ang isang maikling clip nito na di ko pa napapanood pero sigurado akong magugustuhan ko. Sa tingin mo ba may mabubuting Muslim? Si Isaac Butterfield ang top YouTuber sa Australia. Sa tingin mo ba may mabubuting Muslim? Naniniwala ako na may mga Muslim na Islam mamuhay ng payapa, may pagkakaisa at may kasaganaan, at para magpatuloy sila sa buhay. Ngunit dahil hindi tayo sigurado, di natin alam ang kanilang paniniwala. Alam mo kung may lumalaganap na radical na Islam sa buong mundo. Dapat nating paghandaan na hindi makapasok dito ang Sharia law na bahagi ng radical na Islam. At ipinipilit nilang sarili nilang kultura. Sharia law, meron tayong halal, meron tayong sektor ng pagbabangko, meron tayong maraming pag-aasawa, maaari silang magkaroon ng hanggang 4 na asawa. Lahat ng ito ay nangyayari sa Australia. Alam mo, ganito talaga ang mga pangyayari. At nasabi ko na yan dati. At sa tingin ko, hindi masabi ni Pauline. Pero uulitin ko. Sabihin mo sa akin kung anong mabuting Muslim. Bigyan mo ko ng malinaw na definisyon ng mabuting Muslim at masamang Muslim. Kung para sa iyo ang mabuting Muslim ay yung tahimik lang mamuhay, kumikita ng pera at naghahangad ng magandang buhay, ayos lang. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay ang Islam bilang isang kultura. Kaya kapag may radikal na kilusang Islamista, na marami naman talaga. Mayroong sharia ala Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatad. Nakakalimutan natin yun araw-araw. Araw-araw na wala ang sharia ala Allah subhanahu wa ta'ala, nababawasan ang ating danggal. Tayo ay minamalit. Naging mura ang dugo ng Muslim. Yung mga nagsasabing gusto naming sakupin ang Australia. Yung nagsasabing gusto namin ng Sharia sa Australia. Gusto naming ipalaganap ang din ni Allah, ang relihiyon ni Allah. Ibig sabihin, Islam sa buong mundo at buto po. Lagi namang maliit na minorya lang yan, mga 5 hanggang 10%. Okay? Pero ang problema, yung mga nagpapasimula ng mga revolusyon, kailangan lang nila ay 5 hanggang 10%. Hindi naman lahat ay aktibong kalahok. Pero, lahat sumusunod kapag nagkaroon ng revolusyon. Ilang beses ko nang ibinigay ang halimbawang ito. Ilan bang mabubuting aliman noong 1900 at 33 ang hindi bumuto kay Hitler? Si Hitler nakuha lang 25% ng boto noong 1900 at 33 kaya 75% hindi siya binoto. Pwede mong sabihin sila yung mabubuting aliman. Pero ano nangyari sa kanila? Sumunod silang lahat ng naging makapangyarihan si Hitler. Wala silang magawa. Kaya ang tawag natin sa kanila ay wala silang saysay. Yung mga mabubuting aliman na yon ay naging walang saysay. May ilan talaga na gustong patalsikin si Hitler. Hindi sila nagtagumpay. Kaya, magaling. Kudos sa kanila. At may ilang Muslim na maaring tutol sa mga Muslim na gustong dalhin ng Sharia dito sa Australia. Maganda yon. Magaling. Pwede kayong maging kakampi namin at hindi ko kayo husgahan. Kung gusto ninyong pigilan ang paglaganap ng Islamismo sa Australia o UK, kaibigan ko kayo. Hindi ko napapansinin ang personal ninyong paniniwala sa reliyon. Pero ang nakakalungkot, susunod pa rin sila. Kapag kailangan nilang mamili sa pagitan ng Australia, konstitusyon ng Australia, mga pagpapahalaga ng Australia, at isang kilusang maaring magtagumpay magdala ng Sharia sa Australia. Hindi ko sinasabing magtatagumpay sila.
Pero sa isip nila, kung makita nila yon, paano sila lalaban sa Islam? Kung lalaban sila sa Islam, patatahimikin sila, papatahin sila. Ituturing silang traidor at itutulak mula sa bubong. Malinaw ang mga prinsipyo ng Islam bilang kultura. Hindi mo kailangan maniwala sa akin. Tingnan mo na lang ang mundo ng mga Muslim. Ang Pakistan ay sinasabing isang demokrasya. Oo, ipinanganak at lumaki ako sa Pakistan. Hindi ako makakauwi sa Pakistan. Kung hindi man ako arestuhin sa paliparan, lilintisin ako ng mga tao. Walang gagawin ng gobyerno dito. Yan daw ang moderatong Pakistan. Pero hindi gano'n ang mga tao ron. Hindi Afghanistan ang Pakistan. Sabihin na lang natin yan. May mga liberal na bansang Muslim tulad ng Malaysia at Turkey, kahit ginagawa ni Erdogan ang lahat ng makakaya niya para gawing isang radikal na Islamistang impyernong bansa ang Turkey, hindi ko alam kung magtatagumpay siya. May mga bansang Muslim gaya ng Malaysia, Indonesia at Turkey na liberal pero may ilang radikal na Muslim. Mayroon ding mga moderatong Muslim sa gitna, okay? Sinasabi ko yan base sa pamantayan ng mga Muslim, okay? May mga bansa gaya ng Pakistan, Uzbekistan at iba pa sa gitnang Asya. Meron ding matitinding Islamistang bansa tulad ng Afghanistan at Iran. Nagkaroon ng Islamistang revolusyon kamakailan sa Bangladesh. Dati itong moderate na bansa pero ngayon, mukhang magiging bigong estadong Islamiko na naman. Ganyan ang sitwasyon sa isang moderate na bansa tulad ng Pakistan. Hindi ako makakapunta roon. Ano mangyayari kung magdadala ka pa ng mas maraming tao mula doon? Kahit yung mga tao na mabubuting Muslim, hindi sila mahalaga, Pauline. Halagang hindi sila mahalaga. Pero siguro kailangan talagang sabihin ni Pauline ito. Nagkaproblema siya dati matapos sabihing walang mabuting Muslim. Sa tingin ko, mga 12 bata ang ipinakasal nung nakaraang taon o sa nakalipas na ilang taon sa New South Wales. Oo, wala akong ilang. Oo, tumaas na. 91 sa buong bansa. Dramatic talaga. 91 na kasal ng mga bata. 91. Wala tayo nun dati, pare. Yan ang tinatawag kong kontaminasyon ng kultura. Tama yan, kaya dramatic, kaya tumaas. Sa tingin ko, tumaas ng 1 katlo at libre ang gunting. Patuloy pa itong tataas. Magkakaroon pa ng mas maraming FGM at honor killings. Nagkaroon na rin tayo ng honor killings dito. Noong nakaraang taon sa Adelaide, nag-cover ako ng balita tungkol sa amang Iraqi na pumatay o nagtangkang pumatay sa anak niyang babae. Sa tingin ko, nabuhay siya dahil may boyfriend siya. Hindi ko alam kung Aussie siya o hindi, pero hindi naman mahalaga. Magkakaroon tayo ng ganitong problema. Marami pa yan. Habang dumarami ang inaangkat nating Muslim, paano malalaman kung sino ang moderate at mabuting Muslim? Hindi mo alam yan. Sa totoo lang, ito ang problema na ayaw pag-usapan ng kahit sino. Kahit pa magdala ka ng mga mukhang moderate na Muslim, tulad ng mga magulang ni Mautin Ali. Gaya ng nakikita mo, ito ang tatay ni Mautin Ali. Yung lalaki sa itaas na kaliwa, tatay ni Mautin Ali. Yung babae sa itaas na kanan, nanay ni Mautin Ali. Mukhang moderate. Alam mo yon, naka 3-piece suit pa siya. Pero tingnan mo kung ano ang kinahinatnan ng sumunod na henerasyon. Kahit magdala ka ng mukhang moderate na Muslim, di pa rin tiyak na magiging moderate ang mga anak nila. Sa katunayan, malamang na mas magiging radical pa ang mga anak nila. At may malinaw at luhikal na paliwanag sa likod ng pinomenong panlipunang iyan. Kapag naninirahan ang mga Muslim sa mga bansang Muslim, hindi sila gaanong nababantaan ng banyagang kultura o banyagang relihiyon dahil karamihan sa mga bansang Muslim ay halos magkakatulad, okay? Ang Pakistan ay mga 70 hanggang 75% Muslim at binubuo ito ng mga tradisyonal na grupong etniko. Pero kapag pumunta ka sa banyagang bansang itinuturing na infidel tulad ng UK, Australia, Amerika o Canada, kahit na ikaw ay maaring isang moderado sa inyong lugar, pero ngayon ay makikipagkumpetensya ka na sa isang mas maunlad at mas mataas na uri ng pamumuhay. Ang kanluraning paraan ng pamumuhay. Kaya makikita natin na ang mga imigrante, lalo na ang mga Muslim, ay pinoprotektahan ng kanilang mga anak mula sa impluensya ng kanluran. Kaya ang ginagawa nila, pinapadala nila ang kanilang mga anak sa mga mosque, pinapadala nila sa mga paaralang panrelihiyon. At itong dahilan kung bakit sinasabi ko na kapag ipinagbawal natin ang halal, kapag ipinagbawal natin ang burka at niqab, kapag ipinagbawal natin ang pag-aasawa ng magpinsan, kapag ipinagbawal natin ang FGM, kapag ipinagbawal natin ang sapilitang pag-aasawa, kapag ipinagbawal natin ang marami pang ibang bagay na ito, kailangan din nating ipagbawal ang mga paaralang panrelihiyon. Kailangang ipasara ang mga paaralang panrelihiyong Islamiko. Ang mga Islamikong paaralan ng pananampalataya ay parang pabrika ng mga Muslim na mukhang radikal. Wala silang balak makibagay. Sa totoo lang, pati ang mga moderatong Muslim ngayon ay nagsisimula ng magdahilan na bakit daw sila kailangan makibagay. Bakit na ba? Hanapin ko muna yung tweet ng moderatong Muslim na mamamayag mula sa Washington Post. Tingnan mo ito.
Sinulat niya ang artikulong ito si Shadi Hamid. Kolumnista siya sa Washington Post. Sabi niya, bakit kailangang gayahin ng mga Muslim ang iba? Tutol siya sa pag-aangkop. Pagod na siyang patunayan na may lugar siya sa Amerika. Ayaw niyang patunayan na may lugar siya sa Amerika. Kung kabilang ka talaga sa isang bansa, di mo na kailangang patunayan pa. Hindi pa ako kailanman tinrato ng iba na isang Aussie. Hindi pa. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko sinasabi, oy, isa akong Muslim. Isa akong kayumangging lalaki. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng Australia? Alam mo, ang Australia ay isang bansang kolonyal na itinatag ng mga dayuhang nanirahan doon. Marami itong pinatay ng mga aboriginal na tao. Hindi ko sinasabing aliman sa mga bagay na yon dahil hindi ako naniniwala sa mga bagay na yon. Sige, lubos akong nagpapasalamat na may ilang mga Europeo na dumating sa kontinenteng ito at itinayo ang kahangahangang bansang ito. Kahangahangang bansa para sa ating lahat na mag-enjoy. Kilala ko ang mga katutubong tao. At tingnan mo, hindi ko minamaliit ang komunidad ng mga katutubo. Sige, naapektuhan ang kanilang pamumuhay, masasabi ko, para sa ikabubuti. Opinyon ko yon, pero ayos lang. Pwede kang magkaroon ng sariling pananaw, pero mabuti na nangyari yon. Pero ano ang sinasabi ng mga Muslim kapag pumunta sila dito? Ito ang sinasabi nila kapag pumunta sila dito. Sinusubukan nilang samantalahin ito. Mga kaibigan, layunin ni na Mehdi Hasan, Busha Sheikh, at iba pa na pahinain ng ating mga bansa mula sa loob. Patuloy ko pa rin papabulaanan si Mehdi Hasan dahil bobo ang mga argumento niya. May ginawa akong bagong video kamakailan. Kaya pagdating nila sa Australia, ganito ang ginagawa nila. Galing sila sa mahihirap na bansa at hindi iniintindi ang kultura o sibilisasyon. Sinisira nila ito at ipinipilit ang Islam. Ang taong ito ay si Ahmed Off. Tingnan mo ito, Holocaust sa Australia. Nagsimula ang Holocaust sa Australia noong ika-26 ng Enero, 1788. Tumahimik ka, lumayas ka, bawiin ang pagkamamamayan mo, ipapadeport ka. Sa kagipitan, kailangan ng matinding hakbang. Hindi natin kailangan ng aral ng mga barbaro. Tumanggi tayong tanggapin yon. Tumahimik ka. Sobra na. Tuwing may nagtangkang pahinain ang kultura, lipunan, o pamumuhay ng mga Australiano, hindi namin gustong marinig ang sasabihin mo. Maghintay ka hanggang magkaroon tayo ng gobyerno nga sa pinakakanan sa Australia. At talagang umaasa ako, alam mo yon? Okay, hindi naman ako politiko o kung ano paman. Pero pwede akong magbigay ng opinyon, okay? O bilang isang tagapayo, o bilang isang consultant. Gusto kong ako ang mamahala sa deportation. Mag-isip ako ng isang talagang magandang tanong dito. Oy, mahal kong Muslim, ano ang opinyon mo tungkol sa pag-aasawa ng bata? Oo, tutol ako doon. Ibig sabihin, tutol ka sa kasa ni Propeta Muhammad kay Aisha? Hindi, noon kasi ibang panahon. I-cancel? I-deport? Sa tingin mo ba, dapat nating alisin ang itong settler colonial na estado? Ay! Oo. I-deport. Ganyan talaga ako, kalupit. Sige, tapusin na natin ang video ni Pauline. Ang daldal ko talaga, no? Pinapadala mo sila sa ibang bansa para sa child marriage. Para mapabalik sila. O hindi ito tungkol sa relihiyon. Reliyoso ito, Pauline. Islam ito. Hindi mo kailangang paligoy-ligoyin o magpigil, mahal. Durugin mo sila. Sila na ito. Ito ay Islam. Para bumalik sila. Oo, hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi kultura na hindi akma sa pamumuhay ng mga Australiano. Ito ang kanilang relihiyon, Islam, na hindi tugma sa pamumuhay ng mga Australiano. Hindi natin kailangang humingi ng paumanhin sa ating pamumuhay. Gaya ng tribong Masay, o tribo sa Amazon, o lipunang Hapones, o anumang ibang lipunan, hindi nila kailangang humingi ng paumanhin dahil lang sa kanilang pag-iral. Hindi ko alam bakit may problema ang mga bansang Anglo. Sila lang ang parang, alam nyo, tinatanggap namin ang lahat ng kultura. Pwede kayong pumunta dito, magpataw ng kahit anong pagpapahalagang kultural, at papalakpak lang kami. Sasabihin namin, ang ganda niyan, hindi ba? Hindi naman. Bulok ang ideolohiyang ito kadalasan nakabase sa terorismo at hindi akma sa kultura at pamumuhay nila. Magising kayo, Australia, dahil nangyayari na ito sa paligid ninyo. Ito ang ideolohiyang Islamiko. Kung siya ang susunod na punong ministro, naiintindihan kong kailangan niya maghinay-hinay at maging maingat. Pero kailangan niya talaga ng parang Rottweiler. Tulad ng reform na may ayusa, kailangan niya ng taong kayang magsabi ng mga katotohanan nang walang panginggimi. Sige, mahusay, Pauline.